Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ang dami po nag-react, particular ito si Auntie Claire. Wala na po yatang ginagawa si Auntie Claire, kundi sagutin na lang si BP Sara, no. So meron tayong mga inutil na pinasosweldo ng taong bayan, wala namang naitutulong kundi manira lang po sa ating Vice President. Sinagot po nila yung sinabi ni BP Sara na bobo, may bobo sa Malacanang, at ganun din po yung sinabi po na photo ops, hindi daw dapat nagpo-photo op si BBM dito po sa mga nahuling mga kargamento o mga droga. Hindi raw trabaho ni BBM bilang Pangulo yung magpa-photo ops. At saka may sagot pa rin sila dito po sa frontliner si BP Sara. Pag-usapan din po natin ito pong sinabi ni Chis Escudero na posible nasa kapangyarihan po ng impeachment court na i-dismiss yung kaso ni BP Sara. Dami po reaction dyan, mga congressman at mga dilawan at kakamping. Sasagutin po natin ang kanilang mga reaksyon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no, habang tayo ay umiinom ng kape, napakasarap magkape. Live na live po tayo, 11:44 po ng hating gabi. Dito po sa sinabi po ni BP Sara na bobo. Bobo lang ang nasa administrasyon dahil hindi nila maunawaan yung pagkakaiba ng personal. Alam mo si Auntie Claire na may miloso po na lang. Nung tinatanong niya, ito ba ay personal o para ka ba sa personal o para sa bayan? Nung sinagot naman po ni BP Sara na iba po yung biyaheng personal at hindi ibig sabihin na kung ikaw ay bumabiyahe ng personal ay wala ka na pong tinatrabaho bilang Vice President. Pwede po yun, sabi ni BP Sara. May reaction pa rin si Auntie Claire, hindi pa rin siya masaya nun. Ang akala ko po masaya na si Auntie Claire dahil nagtatrabaho pa pala kahit may personal lakad, nagtatrabaho pa pala. Pinuna pa rin daw. Pag personal daw hindi na raw dapat nag-o-official. Hindi mo talaga maintindihan eh. Okay, isa-isahin po natin. Tinanong po si Auntie Claire, dito muna po sa photo ops. Sa bobo na lang muna. Sabi po ni Auntie Claire, nung tinanong siya anong masasabi, mga sutil din eh. Alam mo yung mga press, yung mga mainstream media, talagang parang kasama rin talaga sa sa atake rin eh. Wala po nagtatanong sa kanila ano ba ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon sa mga problema. Wala po eh. Paano lulutasin yung problema, anong mga solusyon sa baha, sa MRT na nasisira-sira na naman ngayon, LRT. Ang tinatanong, nakabantay lang din sila kay BP Sara eh. Ang tinatanong po, no? Ang tinatanong po nila, yung mga sinabi rin ni BP Sara, laban po sa Malacanang. Okay. Sabi po, tinanong siya, ano masasabi na may bobo raw sa administrasyon? Bobo lang yun nasa administrasyon. Ito po ang napakagandang
napakagandang sinabi ni Attorney Claire. When emotions are high, intelligence is low. Ibig sabihin, masyado lang daw emosyonal si BP Sara nung sinasabi niya yan. Talagang pinaghahandaan yung mga sasabihin eh. At when emotions are high, intelligence is low. May scientific basis po ba yan? Nabobobo ka ba? Nabobobo ka po ba pag hayang emotion? Alam mo, Auntie Claire, may mga tao, generally, IQ, hindi po nababago yan ng emosyon. Ibig sabihin, pag ikaw magagalitin, bumababa IQ mo. Hindi ako naniniwala. Eh di parang sinabi mo, na tuwing magagalit si Miriam Defensor Santiago, total, lagi niyong ginagamit si Miriam Defensor eh. Na tuwing nagagalit si Miriam Defensor Santiago, diyan po sa Senado, madalas pong magalit yan. Madalas magwala si Miriam. Ha? Ibig mo sabihin, nabobobo siya pag galit siya? Eh, wag na po si Miriam, yung kakampi nyo na lang. Si Laila de Lima po, laging galit yan eh. Lagi pong galit yan si Miriam, nabobobo ba? Hindi ko alam kung sa mo kinukuha, may scientific, alam ko parang may ganyan, no? Parang may kasabihan na ganyan. Pero, ang tanong, may scientific basis ba yan? Bumababa po ba ang intelligence ng isang tao, ha? Pag mataas ang kanyang emotion? Hindi po pwede yun. Pwede po siyang, dahil sa high blood, no? Hindi po siya makapag-isip ng tama. Pero may mga tao na kahit po galit, mas lalo nilang alam yung sinasabi nila. Eh, nakita na po natin na si BP Sara galit na galit eh. Pinagmumura niya nga yan sila Martin Romualdez, sila Ferdinand Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, nung height ng galit niya. Pero pinagsisihan niya ba yung sinabi niya? Nawala ba siya sa hindi ba tama? Yung bang mga sinabi niya nung galit siya? Yun na po ang height. Mataas na po ang emosyon nun. Yun po ba ay walang basehan yung sinabi niya? Nagalit siya, pero hindi po ibig sabihin na mababa na po ang kanyang intelligence. Diba? May mga tao pong ganun. May mga tao pong hindi naapektuhan. Patulan natin. Tanong, nung sinabi ba ni BP Sara, yung mga katagang bobo lang yung nasa administrasyon, mataas ba ang kanyang emosyon? Sumisigaw ba siya? Galit na galit ba siya? Hindi naman eh. Nung sinagot ni BP Sara yan, may nagtanong sa kanya eh. At malumanay po ang pagkakasabi ni BP Sara. Kaya lalo mo lang pinatutunayan sa mga sagot mo. No? Lalo mo lang pinatutunayan. Nakulugan. Nakulugan ako. Lalo mo lang pinatutunayan na ikaw ay totoo yung sinasabi ni BP Sara na isa kang bobo. Kasi nagpaparatang ka eh. Hindi ako naniniwala. Personal experience ko yan. Kahit galit ako, hindi ako nawawala eh. Sumisikip lang yung dibdib mo, sumasakit yung batok, pero hindi ibig sabihin na nabububo ka at that time. May mga tao pong ganun, hindi po applicable yan. Tsaka ang question, nung sinabi niya ba yan, full of emotion siya? Galit ba siya? Kalmado lang po si BP Sara nung sinabi niya yan. Bakit po nila sinasabi yan? Sa totoo po, kaya po nila sinasabi yan, no? Dahil
gusto nilang palabasin na si BP Sara, hindi niya kontrolado yung isip niya. Matagal na nilang gustong palutangin yan. Pero sino kaya ang mas kontrolado ang isip, si BP Sara o yung presidente? Okay, ituloy na rin po natin rito. Lahat na ng kay Anticler. Nung tinanong naman siya na sinabi raw po ni BP Sara na hindi trabaho ni BBM yung magpa-photo ops pati sa pagsunog ng droga. Again, na misinterpret na naman, no? Misinterpret na naman to si Anticler. So, ang sinasabi ni Anticler, si Tatay Digong nga si Digong nga nung presidente siya nagpakita ng picture. Handang-handa Kaya talagang alam niya na yung mga itatanong ng press people No? Yung mga Malacanang press corps, wala yatang instance na nabigla si Anticler sa mga tanong ng mga yan Talagang handang-handa. Huwag niyo sabihin di naganda, may picture pa ano yun. Nang nagtanong ka, biglang may ilalabas na picture. Ano po yung picture? Naroon po si Tatay Digong. You completely miss the point. Ang point po doon, nagtatrabaho ba si BBM? Ang pinupunan ni BP Sara, hindi kinakailangan mag-photo ops, kinakailangan magtrabaho ka na nararamdaman ng tao yung trabaho mo, hindi yung pa-photo ops lang. Ano pagkakaiba kay Digong? Obvious ba na may war on drugs si Digong? Kino-question mo ba, Anticler, na photo ops lang? Ang kino-question ni BP Sara, photo ops lang yung ginagawa ni BBM. Hindi talaga siya nagtatrabaho bilang wala talagang war on drugs. Photo ops lang yun. Saan ka nakakita na nagpahuli yung droga, lumutang kusa? Walang nahuling pusher, walang nahuling drug lord, lumutang kusa. Yung hindi mo nakuha yung punto, hindi trabaho ng presidente yung magpa-photo ops. Pero hindi sinasabi ni BP Sara na bawal magpa-photo ops yung Pangulo. Kung marunong ka talagang umintindi, sabi nga ni BP Sara, malamang 80-80 ka. No? Ang point ni BP Sara dun, hindi ka dapat nagpa-photo ops lang. Dapat nagtatrabaho ka. Tapos sasabihin mo, bakit si Tatay Digong nagpa-photo ops din sa droga? Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala na nagwa-war on drugs si Tatay Digong? Nasobrahan nga sa kawa-war on drugs Kinasuhan nyo nga Nakakulong nga. Nasobrahan nga sa kawa-war on drugs si Tatay Digong. Kinulong nyo nga Pinakulong nyo nga sa The Netherlands Sa Dahig Netherlands Si BBM kino-question, totoo bang may war on drugs ngayon? O photo ops lang? Sana wag mong patunayan yung sinasabi ni BP Sara na talagang 80-80 ka. Kada buka mo ng bibig, no? Opo, criminal po siya kung ang tawag nyo po sa pumapatay ng drug lords, drug pusher, at mga tulak ay mga pumapatay ng kriminal. Aminado naman si Tatay Digong. Hindi naman nilihim sa inyo. Inuutos niya nga Kung ang tawag nyo po dyan ay kriminal, yung pagpatay ng mga kriminal, tawag po namin dyan bayani. Magkaiba po tayo ng perspective Sa inyo po, pag mga nakakapatay po ng kriminal, ay kriminal. Pero sa amin po, ang nakakapatay po ng kriminal, bayani. Kaya, walang pagtanggi na nag-conduct ng war on drugs si Tatay Digong. Kung kayo nga ay mahirap, di ba?
Kung kayo nga ay mahirap, naramdaman ninyo na tumahimik doon sa lugar nyo. Alam nyo, wag po kayo, kung mahirap po kayo, wag po kayo makisama sa naramdaman ng mga mayayaman. Ang mga mayayaman, no? Para po sa inyong kalaman, nakakotse po yan, lalabas po ng kanilang mga tahanan. Pupunta sa opisina, pupunta sa kanilang mga pabrika, pupunta sa kanilang mga pinamumunuang mga organisasyon ng nakakotse. Babalik po sa bahay nila na nakakotse. Tayo pong mga mahihirap, no? Tayo pong mga mahihirap. Mukhang mahirap ka naman, Marilyn. Huwag mo nang itanggi kasi hindi ka manunod sa akin kung munyaman ka. Tayo pong mga mahihirap, lumalabas sa bahay natin, naglalakad papunta sa kanto para sumakay. Huwag mong ipagkaila na naramdaman mo na tumahimik dun sa lugar niyo. Huwag niyong pikiin ang sarili niyo. Pinipeke niyo yung sarili niyo. Naramdaman yung tumahimik ang lugar niyo pero dinideny niyo. Hindi naman kayo mayayaman. I doubt kung mayaman kayo, hindi kayo magtsatsaga sa akin. Mandidiri kayo sa pagmumukha ko. Mukhang mahirap din kayo katulad ko. Hindi to paniniwala. Sabihin mo mayaman ka. Yan yung problema sa inyo. Pati sarili nyo, dinideny nyo. Pare-pareho tayong mahihirap. Pare-pareho natin naramdaman na tumahimik sa lugar natin. Oh. Kaya nga, hindi ka nga mayaman. Alam kong hindi ka mayaman. Kaya naramdaman mo na tumahimik doon sa lugar mo. Huwag mo kong bubulahin na walang pagkakaiba. Pinagbubulan nyo kami. Tayong mga mahihirap, naranasan natin kung paano manahimik yung lugar natin dahil kay Digong. Nakikisama kayo sa pakiramdam ng mga mayayaman. Natural. Galit sila kay Digong. Galit yung mga magnanakaw na mayayaman kay Digong. Alam nyo ba ang kalaban ni Digong? Mga oligarko. Mga magnanakaw na mayayaman. Magnanakaw, magnanakaw ng magnanakaw ng mga legal na pagnanakaw. 'Di ba? Yan po 'yun. Kaya kayo, hindi naman kayo mayayaman. Hindi ako nagtataka kala De Lima, sa mga oligarko may-ari ng mga media, sa mga oligarko may-ari ng mga kumpanya. Bakit sila takot galit kay Digong? Pero yung katulad namin kayong mahirap at galit kayo kay Digong, doon ako may problema. Pinipeke nyo sarili nyo. Hindi naman po lahat ng mayaman ay anti-Duterte. Meron din po mayayaman na pro-Duterte. Diba? Huwag tayong magbulahan. Ang war on drugs ni Tatay Digong, sa totoo po, ang war on drugs ni Tatay Digong totohanan. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Hindi dapat photo ops lang. Kaya mali na naman ang pang-intindi si Auntie Claire. Ngayon kung kayo dumadakdak kayo, mahirap naman tayo pare-pareho. Nagpipiling kayo na oligarko, hindi naman kayo oligarko It's either bayaran lang kayo ng mga mayayaman o feeling nyo lang na kayo yung mga munyaman din. Suntukan na lang. Pinatunayan nyo lang nga ng mga bobo kayo. Papasok kayo dito sa TikTok tapos maghamon kayo ng suntukan. Maghamon kayo ng totoong tao. Yung masasalubong nyo, suntukan tayo, ganun. Puta, layo-layo ko sa inyo, amunin nyo ako. Kahit naman magkaharap tayo, bakit ko naman kayo papatulan? Diba? Ganyan po yung mga anti-Duterte. Pag wala na maisagot sa iyo, suntukan na lang tayo. Diba? Suntukan na lang. Walang maisagot Hindi kasi pambobo rito Lipat kayo doon sa mga bobo.
Hamunin nyo ng suntukan, papatulang kayo. Kaming mga mahirap nga kami, pero hindi naman kami bobo. Eh, wala pong suntukan dito. Ang dami-daming boksingero eh. Pwede ka naman, punta ka sa Tondo, punta ka, maghamon ka lang ng yung gusto mo talaga may kasuntukan, hindi dito sa TikTok. Pumunta ka sa palengke, hamunin mo yung mga nag-aano ng baboy. Hamunin mo ng suntukan. Opo, bulag. Ako pa bulag. Punta na po tayo sa iba. Nakita po nyo, no? Nililihis ni Auntie Claire, di ba? Hindi po photo ops per se. Ang sinasabi niya, kung may war on drugs ka, dapat makatotohanan. Hindi yung po siya, lumulutang lang yung droga eh, nahuli mo. Alam naman natin yan lahat. Pustahan tayo, pagmamalaki yan sa sa zona. Di ba? Okay, next. Meron pa po, etong sa Bobo, eto pa po, isa pa. Yung sinabi po ni BP Sara na siya ay front runner. Ayan, no? Sabi po ni BP Sara, no? Yung kausap niya yung Russian media. Ang nagmo-motivate kay BBM para tirahin ng tirahin, pakulong si Tatay Digong. Tapos wasakin ng mga Duterte. Ang nagmo-motivate diyan, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. So talagang yung mga political opponents po talaga ay pinag-iinitan, lalong-lalo na yung mga Duterte. At claim pa po ni BP Sara na I am the front runner in the presidential race in 2028. Kaya po siya ay threat sa mga Marcos at sa mga pamilya ng Marcos na gustong mapanatili sa kanila yung pwesto. Tama ba yun? Si Vice President Sara Duterte po ba ang totoong front runner? O siguro naman kahit po mga loyalist kayo. Kahit po kayo, dito nyo po makikita kung paano po sila mag-isip. Kasi po sa isang matinong loyalist o sa matinong dilawan o sa matinong piklawan o sa matinong makabayan, black o makakaliwa, alam nila na front runner si BP Sara. Pero dito sa mga to, sa taga-TikTok, alanganin ako kung alam nila yung salitang front runner. Alam niyo ba yung salitang front runner? Nangunguna. Siyempre, hindi sila maniniwala na nangunguna si BP Sara. Katulad sila ni Auntie Claire. In denial mode. Anong sagot ni Auntie Claire? Siguro, iyan po ang nais niyang maging naratibo na ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability, tungkol sa confidential funds at iba pang complaints na napapalob sa article of impeachment. Hindi ko maintindihan kung ano po koneksyon. Pag sinabi ba ni BP Sara na ako ang front runner, na wala na issue ng accountability kung ano-ano, ang layo, no? I-deny mo lang, Auntie Claire. Naniniwala ka ba, Auntie Claire, na front runner si BP Sara? Kung naniniwala ka, walang problema. Ipapasok mo na yung mga accountability. Sinampahan nyo na nga ng kaso, di ba? Nagsampa na kayo ng impeachment. In-impeach nyo na si BP Sara, hindi pa rin kayo masaya. Pinakulong nyo na si Tatay Digong, hindi pa rin kayo masaya. Wala kayong kasiyahan sa madaling salita. Kami masayang masaya, di ba?
Hindi ba ako nahihirapan sa damit ko? Bakit naman ako mahirapan sa damit ko? Ano ba problema sa damit ko? Tignan nyo. Nag-ano tayo dito nagtatalastasan tayo ng utak. Dahil hindi nila kayang isipin yung mga sinasabi ko, hindi nila kayang unawain. Hindi ba raw ako nahihirapan sa damit ko? Hindi. Minsan makinig naman kayo sa mga argument. Siguro habang nakikinig sila, tinititigan nila ako mula ulo hanggang paa. Nahirapan siguro sa damit niya yan. Sakal na sakal. Bakit po? Ngayon lang kayo nakakita ng tao na walang leeg. Ang tatalino nila, no? Nagbibigay ako ng argumento. Sa mga tao pong nakikipag-argumento, argumento po yung iniisip eh. Sila po damit eh. Kasya kaya kasya sa kanya, kaya sa kanya yung damit niya. Diyos ko, pinatutunayan nyo lang talaga na yung kokote nyo, kaperaso lang eh. Ang taas ng usapan. Nung nagbasa ako, puta. Hindi ka ba nahihirapan sa damit mo? Puta, ano ka ba? Passion, ano ka ba? Mali ka yata na napasok eh. Dapat doon ka sa mga TikTok na mga nagpa-passion show. Hindi naman ako nagpa-passion. Actually, matutulog na ako mamaya. Balik po tayo. Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Ang tindi, no? Akala ko pinag-iisipan nila yung mga sinasabi ko eh. Kung paano nila ire-rebat eh. Yung pala, habang nakatingin sila sa akin, namumblema sila kung nakakahinga pa. Maluwag pa po to. Oh. Kasya ka pa nga rito eh. Kaya wala lang talaga ako leeg. Kasi nga, mataba ako. Matawa. O, sige, tuloy natin itong mga sinasabi ni Castro. Huwag lamang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner sa 2028 presidential election. Nagtatago. Ang daming sinasabi ni BP Sara na atake, sasabihin mo nagtatago sa naratibo na kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue, kakapalooban o kakasangkutan mo. Kung ano na kung ano-ano na lang yun. Ang tanong dito, frontrunner ba siya o hindi? Masikip yung damit mo. Pareho, no? Pareho na, same wavelength. Yung mga Bongbong Marcos fans dito, tsaka Bongbong Marcos fans dun sa si Auntie Claire, pareho ng wavelength, no? Okay. Takot ba kayo na frontrunner talaga si BP Sara? Takot ba kayo na umaamin si BP Sara na siya yung nangunguna? Eto nga, may nilabas na yung ano nyo, yung survey company nyo. No Limit Tangere, lumabas na. Sa survey nyo nga, nangunguna pa. Sarili nyo na nga pa-survey, nangunguna pa si BP Sara eh. Paano pa kaya kung medyo parehas na survey katulad na SWS at saka Pulse Asia? Ang layo eh, tambak. Yung pinagmamalaki yung tulpo, wala na, tinambakan na. Silini pa rin. Si Risa Ontiveros, sorry. Sorry Risa Ontiveros, hindi pa lumalabas si anong pangalan nun? Rene? Alias Rene, tamba ka na. Lalo na siguro ngayon, lumabas na si alias Rene. Ang lakas pa ng loob niya na siya daw mag-represent sa mga dilawan at kakamping. Kaya kalalabasan niya, si Lene pa. Si Lene pa rin ang pambato nila. Okay.
Punta na po tayo sa iba pang reaksyon dyan sa bobo. Ito po. Sabi po ng isang leader ng Kamara na nagngangalang Congressman Ernesto Junicio Jr. Siya po ay House Assistant Majority Leader. Ito po ang reaksyon niya sa pambabati ko sa sinasabing bobo. Wala namang mararating yung mga name calling, yung mga negative nating pagtatapon ng hindi magagandang salita sa mga kapwa natin. Paalala, ayan. Wala daw pong mararating yung hindi magagandang pagsalita. Alam nyo po yung mga Duterte, matagal na po silang nagsasalita ng ganyan. Tatak po ng Duterte yan. Alam nyo ang tatak ng Duterte? Tatak ng pagiging tapat. Pag nakikita niya si Auntie Claire at nahinaan si BP Sara, ano tawag niya? Bobo. O, ganun talaga. Di ba? Kung ano po ang nakikita nila. Lumaki po. Kilala niyo ba tatay niyan? Alam nga namang magmana pa sila sa iba. Ganun po magsalita yung tatay nila. Pero hindi po sa pagsasalita yan. Kahit na po medyo may kabastusan ng konti ang pagsasalita ng mga Duterte, anytime, pipiliin po namin yung isang pinuno na palamura, bastos ang bibig, no? Anytime po, yun po ang pipiliin namin kaysa sa isang pinuno na ang bait-bait magsalita pero wala namang katotoran magtrabaho. Pipiliin po namin anytime yung bastos, yung palamura. Putya, tinititigan nyo yung ginagawa nyo naman, masutil pa eh. Hindi nyo nga minumura yung mga Duterte. Pinakukulong nyo naman. Hindi nyo nga minumura. Ini-impeach nyo naman. Alam nyo yung ginagawa nyo? Mas masahol pa kayo. Hindi nga kayo palamura. Tinatanggal nyo naman sa pwesto. Binoto ng 32 million yan eh. Nagpirmahan kayong mga congressman. Pirma nyo lang. Gusto nyo nang tanggalin. Oh. Tapos sasabihin nyo na may nalalaman ka pa ngayon na sinasabi mo na dapat hindi tayo nagsasalitaan ng mga... Sila, nagsasabi sila ng totoo. Naririnig nila. Hindi nga palamura nga, bastos nga bibig. Pero hindi naman magnanakaw. Putyang babait nga. Sa salita lang. May mabait ba nagpakulong ng dating presidente? 80 anyos nakakulong. Pinakamatandang political prisoner. Si Tatay Digong. May awa ba yung presidenteng sinasabi niyong mabait? Tinawag nyo nga sa Congress yan eh, sa HOR eh. Nung umatin si BP Sara, tinawag nyo nga ang pusit eh. Akalain nyo, Vice President, tawagin yung pusit? Sinitan nyo ba man lang si Franz Castro nung tinawag na pusit? Nung sinigawan ni Abante si Vice President BP Sara, yun ba pagpapakita ng... Hindi ka nga nagmumura. Mindset yung pari. O yan, ganyan. Para kayong mga pari lahat. Panay Diyos. O pero, ang ginagawa nyo naman sa mga Duterte, hindi maisuka. Gusto mong respetuhin ka, umayos ka. Congressman, ano bang congressman to? First District, Manila. Mga taga Maynila, mahiya naman kayo sa congressman nyo. Sinabihan yung Vice President, gusto mong respetuhin ka, umayos ka. Bakit sa tingin mo wala rin may respeto kay BP Sara? Front runner nga eh.
Yung pagrespeto po namin kay BP Sara, hindi lang po yung hallelujah, hallelujah. Nire-respeto namin ang mga Duterte, hindi lang sa salita. Nire-respeto namin sila. Nag-iiyakan nga yung mga OFW eh. Sa tingin nyo ba yung amo nyo may nag-iiyakan dyan pag pumupunta sa ibang bansa? Kay Tatay Digong, maniwala kayo pag may nangyari kay Tatay Digong sa ibang bansa, dyan sa, ano lang ang pangalan yan? The Netherlands na yan. Maniwala kayo. Pinakamatanda na, ayaw pang palayain. Hayop yan, Netherlands na yan, palibasa mga imperialista yan. Kaya sanay na sanay sila, wala silang pakialam eh, dahil ang tingin nila sa atin mga alipin. Mas gusto ko na po na palamura, gusto ko na po na bastos ang bunganga, pero tapat maglingkod, hindi magnanakaw. Yun lang naman pagpipilian nyo. Sabi nga nung kanina, nagpapapili, anong mas gusto mo? Palamura, bastos ang bunganga, o magnanakaw? Okay, punta po tayo sa ibang topic. Itong mga taga Maynila, bakit lahat ng congressman ng Maynila galit na galit kay BP Sara, no? Ito po ang sinabi ni Laila de Lima. Kasi sabi ni Escudero, ganito, no? Pwede naming i-dismiss yan. Kasi may motion si BP Sara eh. Nataranta sila lahat sa motion eh. Ang dami nilang sinasabi. Dalaway spokesman, araw-araw halos nagpe-press con yung mga congressman. Pero hindi po nila yung kampo po ni BP Sara, tahimik lang. Tahimik lang po yung kampo ni BP Sara. Tungkol po sa impeachment. Nung sumagot po yung kampo ni BP Sara, nataranta na silang lahat. Kasi ang sagot, pinadidismiss niya. Pinadidismiss po ni BP Sara ngayon. Oh. Sino po? Sino po ang lalaban kay BP Sara? Ito po ang mga kanilang reaksyon. Ngayon, dahil si Chis Escudero, siya yung pinuno ng impeachment court, ito po ang pahayag. Sabi ni Escudero, impeachment court can junk Duterte case by majority vote. Pwede po yan pag meron pong isang senador ayon kay Chis Escudero na nagsabi na, oh, may motion to si BP Sara na ipadismiss. Pag-usapan natin kung i-dismiss natin o hindi. Di ba? Pag-uusapan nila. At may karapatan sila bilang Senate Impeachment Court kung i-dismiss nila o hindi. May karapatan silang magpasya. 2/3 ba ang kinakailangan? Hindi po. Simple majority lang. 13 lang po. Madidismiss na. 18 yung bumoto eh. Napabor dun sa pagbabalik eh. Okay. Matatakot ba sila sa inyo? Ano po sabi ni Laila de Lima? May Chis Escudero version na talaga ang 1987 Constitution. Ibang-iba sa original. O hanggang dakdak lang kayo. Hindi namang matatakot sa inyo, no? Hindi namang natatakot sa inyo si Chis Escudero. Bakit? Ang tatapang nila nun, di ba? Sabi nila, Chis Escudero, pag hindi mo inaksyonan yung impeachment, pag hindi ka nag-convene ng impeachment court, mag-e-EDSA kami. Oh. Nakailandaan na po ako sa EDSA. Panay bangaw lang. Wala na maralista dun. Bangaw lang po. Wala na kayong bilang. Sama nyo pa yung mga trolls dito sa sa may, ayan sila Atomics. Sumama kayo lahat. Yan ang problema ninyo. Pag kinakailangan magpakitang gilas kayo, nasaan kayo? Oh.
Wala nga kayong malalaking rally. Paano matatakot sa inyo si Chis Escudero? Mas nakakatakot na kalaban para kay Chis Escudero. Tandaan nyo, si Chis Escudero tatakbo yan sa 2028. Hindi po namin kakampi yan. Actually, kakampi nyo yan eh. Kakampi yan ng mga loyalista eh. Kaya kampante sila kay Chis eh. Pagbigyan lang natin si Chis Escudero. Alam niya ang ginagawa niya. Kakampi natin yan. Si Chis Escudero, mas tuso pa sa inyong lahat. Kaya nga siya Senate President eh. Di ba? Laila de Lima, babanatan mo ngayon si Chis Escudero. Sabihin mo na may version siya ng 1987. Asan na yung dinadaldal ninyong mga dilawan? Juni, thank you very much sa 10 Qatar. Yan. Gawin na natin siyang moderator. Alam nyo, asan na yung dinadaldal yung mga dilawan na mag-e-EDSA kayo? Wala. O bakit tumahimik na rin yung mga pare? Napahiya yung mga pare. Umaasta pa na kala mo, may power pa yung mga pare. Katoliko po ako, kaya may karapatan akong punahin yung mga pare niya. Wala na po kayong power. Binasura na kayo ng mga Pilipino. Tama na yung 2 EDSA.